My sheep hear my voice, says the Lord, I know them, and they follow me. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The disciples of John approached Jesus and said, "Why do we and the Pharisees fast much, but your disciples do not fast?" Jesus answered them, "Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. No one patches an old cloak with a piece of unshrunken cloth, for its fullness pulls away the cloak, and the tear gets worse. People do not put new wine into old wineskins. Otherwise, the skins burst, the wine spills out, and the skins are ruined. Rather, they pour new wine into fresh wineskins, and both are preserved." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Welcome to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, and good morning, everyone. Welcome also to our Pilgrim's Mass. I remember nung bata pa ako, kapag ka merong namamalimos, kahit saan, usually sa palengke, they would just stand in front of you and extend their hand. Tatayo lang yan, usually yung mga namamalimos dati, tatayo lang yan, and then i-extend yung kamay nila as a sign that they are asking for something. Pero lately, kapag ka naglalakad ako sa labas, nakakagulat kasi ngayon, meron ng presyo at nag-i-insist pa. No? Yung na-encounter ko lately, ay pengi naman ng piso. Tapos sabihin ko wala. Tapos sabi nila, meron, piso lang, sige na. Aba, demanding na yata yung mga tao ngayon. Pero naisip ko lang din, kapag ka pinagninilayan ko, masama ba magpresyo ng hinihingi? Masama ba mag-insist kung wala naman talaga silang ibang mapagkukunan ng pagkakakitaan? O di kaya naman, masama ba talaga yon kung yun lang yung tanging paraan na alam nila ng paghingi? Depende siguro sa tatanungin natin kung oo o hindi. Pero naisip ko lang din, baka naninibago lang ako dahil hindi ganon yung nakasanayan ko na mga nangihingi ng tulong. At bilang mga tao, may mga pagbabago na mahirap agad tanggapin. Kasi aminin man natin o hindi, change is good until it affects our personal belief. And we would like things to remain the same until it affects us. Yung pagbabago, okay lang yan hanggat hindi naapektuhan yung personal nating paniniwala. At gusto natin yung mga bagay-bagay ay hindi magbago hanggat hindi naapektuhan yung sarili nating paniniwala din. At siguro, ito yung nangyari doon sa mga Pariseyo. Ito yung nangyari doon sa mga namumuna
sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi sila nasanay na yung mga nagtuturo, yung mga rabay, ay nakikisalo, nakikipamuhay sa mga makasalanan. Hindi sila nasanay na yung taong itinuturing na malinis at walang pagkakasala ay nakikisalamuha sa mga taong kilalang makasalanan. Kaya nga nung nakita nila ang ating Panginoong Hesukristo na nagtuturo, nagpapahayag ng salita ng Diyos, ngayon nakikisalo sa mga makasalanan, sa mga mapublikano, sa mga kilalang gumagawa ng masama, ay bago sa paningin nila. At kapag sa tingin natin, ang bagay na bago ay kontra sa mga pinaniniwalaan natin, madaling sabihin na masama iyon. Madaling sabihin na hindi tama iyon. Kaya nga yung mga eskriba, mga pariseyo, nung nakita nila ang ating Panginoong Hesukristo na nakikisalo sa mga makasalanan, ano yung sabi nila? Ay, makasalanan to. So in other words, yung iniisip nilang mabuti, yung iniisip nilang tama, ay hindi natugma sa ginagawa ng ating Panginoon na tama din naman. Yung bagong pamamaraan na nakikita nila ay hindi natugma sa mindset nila. At kapag ganun yung nangyari, na usually nangyayari din sa atin, pag may nakikita tayong bago, na minsan hindi naman talaga masama, pero hindi tugma sa mindset natin, ang naiisip natin ay masama ito. At kapag ganun, talagang nagka-clash, talagang hindi nagkakasundo. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa ating ebanghelyo, no one patches an old cloak with a piece of unshrunken cloth. Walang nagtatagpi ng panibagong tela sa lumang damit. At walang naglalagay ng panibagong alak sa lumang sisidlan dahil masisira. Unang-una, tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa na ang pagbabago sa ayaw natin at sa hindi ay nangyayari. Sa ayaw natin at sa gusto, may mga pambabago talaga na mangyayari sa buhay natin. Pero ang tanong sa atin, paano tayo nagre-react sa mga pagbabago na nagaganap? Minsan, madaling i-dismiss na masama ito, kaya hindi natin tatanggapin. Minsan, madaling i-dismiss na hindi ito maganda, kaya madali ding hindi tanggapin. Pero kahit maraming nagbabago sa buhay natin, madali man o mahirap tanggapin, lagi nating tatandaan, may mga bagay na hindi dapat magbago at hindi nagbabago. Sabi sa Book of Revelation, God makes all things new. Pinapanibago ng Diyos ang lahat ng bagay. At sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong may panibago ng pamamaraan ng Diyos. Panibagong pamamaraan upang tawagin ang kanyang mga anak. Well, sa buhay natin, from time to time, nagpapanibago ang pamamaraan ng Diyos para palapitin niya tayo sa Kanya. Pero, the fact remains, hindi nagbabago ang Diyos. Nananatili ang Diyos. Kaya nga sa ating unang pagbasa, ito na yung bandang huli ng hula ng propesiya ni Amos, na kung nasundan natin yung mga pagbasa ng mga nakaraang araw, puro kasiraan at puro distraction yung naririnig natin kay Amos. Pero ngayon, naririnig natin yung pangako ng kasaganaan, pangako ng kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. At ito yung karanasan ng bayang Israel. Kahit nakaranas sila ng mga paghihirap at tila ba parusa ng Diyos, nanatili pa rin naman yung pangako ng Diyos
nanatili pa rin naman yung pangako ng Diyos at hindi nagbago yung pangako niya na magkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan. Pero ang tangi nating dapat gawin ay maging bukas. Maging bukas ang ating isip, maging bukas ang ating puso. Mga kapatid, sa buhay natin, sa totoong buhay at buhay pananampalataya, maraming nagbabago. Maraming pagbabago na nagaganap. Yung iba, madaling tanggapin. Yung iba, mahirap tanggapin. Pero lagi nating tatandaan, marami ding pamamaraan ng Diyos na pabago-bago sa buhay natin para tayo ay mapalapit sa Kanya. Pero lagi din nating tatandaan, ang Diyos hindi nagbabago. Hindi nagbabago yung plano niya na tayo ay iligtas. Hindi nagbabago yung walang hanggang pagmamahal niya sa atin. Ang kailangan lang natin gawin ay manatiling bukas ang ating isip at puso. Hindi nagbabago ang Diyos. Kaya sana hindi rin magbago ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen.